kapag pampasadang motorsiklo ang ating kailangan, doon na tayo sa sigurado, doon sa may pangalan, para walang aberya sa kalsada at hindi maperwisyo ang ating pasahero. Kaya dito po tayo nagpunta sa Desmark, Santa Cruz, Laguna. At alam naman natin kapag branded dyan na motorsiklo, at the same time mura, may available po dito sa Desmark. Alam nyo naman na pinakamura magbigay ng cash and installment dito ang Desmark pagdating sa motorsiklo. Okay, yung i-review po natin ngayong araw, teka hinahanap ko. Okay, ito. Si Yamaha YTX 125. Ito yata ang kaisa-isang pan-tricycle na motor ng Yamaha. At napansin ko parang nagbaba siya ng presyo at naka-promo pa siya. Okay, dito sa kanyang headlight nakalagay yung kanyang freebies. So, ayan, may free groceries package. Okay ito ah. Okay, ayan. November 25 hanggang katapusan ng December yung kanyang promo. Kaya ayan mga ka-riders, samantalahin natin ha. Dito lang po yan sa Desmark, ang pinakamurang magbigay ng motorsiklo. Dito po sa amin sa Santa Cruz, Laguna. Nasabi ko po yan kasi nakakadalawang beses na po tayong kumuha ng motorsiklo dito. Ayan, marami pong available. Almost lahat sila. Ayan, meron mga gift package. Okay, dahil naka-display na po yung kanyang presyo, unahin na natin mga riders. Ayan, ang spot cash po niya ay nasa 58,500 pesos. Okay, sa mga magbi-business ng pampasadang motorsiklo, pan-tricycle, ito na po ang YTX 125. At napakamura na po ito. Naka-Yamaha ka na sa halagang 58,500. And then sa down payment niya, kita nyo po, 4,900 lang ang kanyang hinihingi sa installment. And then sa 12 months po, ayan, 5,800 monthly. Sa 24 months, 3,440. At sa 3 taon po, 2,670. And then syempre may rebate po sila na 200 pesos. Okay, Sir Ivan, kumusta? Good morning, good morning. Ayan, lalabas po ni Sir Ivan tong YTX at mahirap na tayo pang kumuha, baka magaskasan natin, nagbabayad pa tayo. Di ba, ang laki ng kanyang tangke. Bali, meron pong tatlong kulay na available dito sa YTX 125. Ito nga pong glossy black. Meron din po siyang red and blue. Okay, maraming salamat Sir Ivan. Okay. Kaya kung hanap nyong motorsiklong pan-tricycle mga ka-riders ay yung may lakas, tibay at ginhawa. Ito na po ang kauna-unahang pan-tricycle na motorsiklo ng Yamaha. Ito pong Yamaha YTX 125. Bakit nga po ito ang napili nating i-review ngayong araw? Kasi alam nyo mga ka-riders, para dun sa mga katropa natin na magka-tricycle na naghahanap na matipid sa gasolina, isa po itong YTX ng Yamaha 125 na meron pong fuel efficiency. Meron po siyang fuel consumption na 50 kilometers per 1 liter. Alam niyo po, sa isang magta-tricycle, napakahalaga ho na tipid sa gasolina. Kasi nga naman yung kanyang kikitain, kung mataas ang gasolina, mataas ang konsumo sa gasolina, sigurado aagaw pa po yun sa may iuwi niya kita sa kanyang pamilya. So dito nga po, binibigyan tayo ng magandang fuel consumption. Biro nyo, 50 kilometers na per 1 liter ay napakatipid na po yun para sa isang tricycle. Ito makikita nyo po yung kanyang tangke. Meron po itong 7.6 fuel tank capacity. So kinumpute natin yung kung 50 kilometers na per 1 liter, kung ito po ay merong 7.6 na full tank, nasa 380 kilometers po ang kaya ng isang full tank na mararating.
Kaya kung pampasada lang din naman sa pang-araw-araw, matagal po ang magiging buhay ng gasolina nitong si Yamaha YTX 125. Although decarburetor pa po ang kanyang fuel supply system, pero diaphragm type naman po siya, kaya mas tipid po siya lalo sa gasolina. At isa pa, 2 valve lang siya, 125cc, kaya expect na natin, kaya hindi siya malakas sa gasolina. Okay, nandito na rin tayo sa kanyang engine. Ang specifications po niya, syempre kapareha lang din po ng iba na 4-stroke, single cylinder, 2 valve, air-cooled sa kanyang cooling system, and then carb type naman po sa kanyang fuel supply system, and then 125cc displacement. And then dito po sa kanyang engine, meron lamang po siyang 900 ml na capacity. And then of course, fully manual po ang transmission ng YTX 125 na meron po siyang 4-speed. Masulit po talaga dahil hindi na tayo bibili ng extra shock. Alam niyo naman pag tricycle, kailangan po niya ng quadruple na rear suspension. At may suporta po siya ng reinforced rear arm para sa mas matatag at matibay na pamamasada. And then sa kanya po muffler, naka-Euro 3 compliant na po siya. Kaya sigurado malinis po ang usok nito na ibubuga. And then panalo sa heat guard ng haba, talagang pinroteksyonan niya po yung kahabaan ng kanyang muffler para hindi nga mapaso yung ating angkas. At maganda naman, meron siyang tungtungan dito. Hindi talaga siya mapapadikit sa kanyang muffler. Ayan, bakal po ang kanyang tungtungan. And then yung kanya pong rear bracket na pwedeng maglagay ng tack box kung tayo po ay magbabiyahe ng single. Kaya para sa mga single na wala pang partner, okay, ayan. Top box na lang, pwede rin to pang long ride. Yun lang, magbabawas po tayo ng shock pag tayo naka-single kasi napakasakit po nito pag tayo po ay napalubak at wala ho yung bounce dahil nga po ready siya para sa pang sidecar. Pero syempre malambot po yung kanyang upuan, yung kanyang foam. Then makapal po yung kanyang seat cover, hindi siya ordinary seat cover lang, kaya pang matagalan na po ito talaga. And then maganda yung pong kanyang steel tank, meron ng cover na plastic para hindi tayo mapaso in case nasa sobrang init, mapatikit man ang ating hita, no problem. Pero ang nagustuhan ko po talaga dito kay YTX ay meron po siyang silent engine. Tahimik at mababa po ang vibration ng kanyang makina. Kaya magiging komportable po tayo dito. Although lahat po ng kanyang mga ilaw ay bulb lang ang ginamit, pero maliwanag po yan. Kaya no problem sa gabi, lalo na sa mga madidilim na lugar. Nakabukod po yung kanyang turning signals na flexible, all bulb po yan. And then classic yung kanyang headlight, di ba? Basta siya bilog. Then naka chrome naman itong kanyang palibot ng headlight. And dito naman sa kanya pong telescopic fork na front suspension, tamang-tama lang din po. Nga pala dito po sa front tire, meron po siyang sukat na 3x17. And then MVP star po na tube type. At Japan technology naman po yan. At yung kanya naman pong rim, ayan, stainless. Siyempre naka-spoke wheels po siya. And then drum brake naman po sa kanyang front brake. And then napansin ko magkaiba po ng klase yung kanyang gulong. Dito po sa rear, pang off-road po ang kanyang style. And then ang sukat naman po niya ay nasa 3x17 din. So pareho lang po sa front. And then naka-drum din po sa kanyang rear brake. And then of course, bulb din po dito sa kanyang taillights at sa kanyang turning signals. Then kasama na po yung reflector dito sa kanyang rear fender. And then full analog naman po sa kanyang meter panel. Dito po sa left side na round shape, nandito po yung kanyang speedometer at saka odometer. And then dito po naman sa right side, nandito po yung indicators po ng neutral, turning signal, saka high beam, low beam sign. And then maganda yung kurbada ng kanyang manibela, di ba? Mataas, kaya hindi ho tayo pasubsob dito. Okay, sa kanya pong switches and button, kumpleto naman para sa ating safeness. Meron po siyang passing light, and then high beam, low beam sign, turn signals, left and right, horn, and then choke, on and off, at electric starter push button syempre. And then napaka-komportable po ng kanyang clutch lever, oh. Hindi tayo mahihirapan. And then sa front brake po, okay, ito tamang-tama lang po yung timpla ng kanyang drum brake. And then sa gear shift pattern, baligtad po yung kanyang shifting ng cambio. Bali, ang dagdag po ay itong sa likod at ang bawas naman itong sa harap. Okay, wala lang pong battery available, pero obviously malakas po ang busina nito dahil open siya at nandito lang sa labas. Okay, meron po siya maximum power na
8.2 horsepower at 7,000 RPM and maximum torque of 10.2 Newton meter at 4,500 RPM. And then tumitimbang po siya sa kanyang curb weight na 114 kilos. Meron po siyang 170 mm na ground clearance at 800 mm na seat height. So medyo mataas po siya. Kaya sa mga kinapos po sa height, medyo may hihirapan po tayo dito. Pero kapag pan-tricycle naman po ng motorsiklo, hindi na natin po problemahin kahit mataas ang kanyang seat height dahil may sidecar na po yan. Hindi na tayo mabubuwal. Kaya uupo na lang tayo mga ka-riders. And then sa mga Superman nating riders, mga kaskasero, tatanungin niyo po ba kung ano ang kanyang top speed? Okay, pinanood po natin yung ilang review sa kanyang top speed dito sa YTX 125. Maabot naman po siya ng 100 kilometers per hour. Okay, sige mga ka-riders, hanggang dito na lamang po. Basta pasyal-pasyal lang kayo dito at para mai-avail niyo po yung kanilang promo ngayong November hanggang December 31 na yan. Malay nyo, yung groceries na package niya ay pang sari-sari store na. Joke lang po ha. Okay, yan po. Then, balikan natin yung kanyang presyo. Ayan, compare nyo na lang po. Canvas din kayo sa iba para malaman nyo kung alin po may pinakamababang offer. Basta sa kanya pong podcast, ayan, 58,500 pesos po. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Sana nakatulong po sa mga katropa natin magda-tricycle. Okay, salamat po.